yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras 1 minuto bago mag alas 5 ng hapon. Ngayong Energy Month, samahan niyo kami tuwing Sabado at Linggo alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon para sabay-sabay nating tuklasin ang mga kaalaman, solusyon at isyung pang-enerhiya mula sa kalinisan ng pinagkukunan hanggang sa kahusayan ng ating supply at marami pang iba sa tulong ng Aboitiz Power kasama ang Department of Energy. Makikipagpalitaktakan tayo tungkol sa enerhiya at pag-angat ng bawat Pilipino. Kasama ang tambalang Sherwin Alfaro at Sister L, Elaine Apit sa Energy Tower. Hatid na Aboitiz Power kasama ang Department of Energy. Isang energetic at powerful na hapon sa ating lahat ngayong National Energy Consciousness Month. Samahan nyo kami upang alamin ang iba't ibang kaganapan sa larangan ng enerhiya sa bansa sa pakikipagtulungan natin sa Department of Energy. Ako po, Sherwin Bata Alfaro. Good afternoon. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po, Sister L, Elaine Apit. Nako, tama ka dyan, Ninong Sherwin. Kasama ang DOE, ang programang ito ay hatid din po ng Aboitiz Power. At ngayong araw may makakasama tayo sa programa, isang eksperto ng mula sa Energy Regulatory Commission at Advent Energy upang talakayin yung iba't ibang pagpipilian ng mga consumers sa energy, kabilang dyan ang renewable energy. Kaya naman sa bahaging ito nating programa, makakasama na natin si Attorney Shara Angela LB Blanco, ang Chief Energy Regulation Officer ng Contestable Market Division ng ERC para talakayin ang Retail Aggregation Program. Ano nga ba ang Retail Aggregation Program? Magandang hapon po, Attorney Shara Angela Blanco. Good afternoon, Attorney. Hi, magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig at taga-subaybay ng DZRH at ng Energy Power. Yung Retail Aggregation Program po na tinanong nila, bigyan ko lang po ng konteksto, no? So, under the law sa IPIGA, meron tayong tinatawag na Retail Competition Open Access. So, ito yung programa kung saan yung mga consumers natin nakakapili na ng suppliers. Kumbaga, hindi na sila, halimbawa, dito sa Meralco franchise area, di ba tayo ay tinatawag na captive customers kasi kay Meralco tayo bumibili ng kuryente. So, ngayon, dahil sa Retail Competition Open Access, may mga type ng consumers na pwede na silang mamili na supplier nila. Kumbaga, yung linya at mga poste na lamang ni Meralco ang gagamitin, pero may mga retail suppliers na nililisensyahan ni ERC na pwede silang bumili. So si Retail Aggregation Program naman po, ayon din sa batas, kapag nag-reach na isang level or threshold tayo, like consumer or demand threshold, pwede na pong yung mga maliliit na mga consumers natin mag-aggregate ng kanilang mga demand para ma-meet yung threshold na siniset ni ERC. So kasalukuyan, nasa 500 kilowatts po yung demand threshold natin at yung mga consumers na located sa tinatawag nating contiguous area ay pwede po silang mag-add up nila yung kanilang mga demand, yung kanilang level ng consumption at pwede na silang mag-participate dito sa Retail Aggregation Program na tinatawag po.
Attorney, nabanggit niyo po yung threshold, kamakailan po naglabas ng ERC ng malaking ng ruling na ibinababa po yung eligibility threshold mula sa kanina po nabanggit niyo 500 kilowatt hanggang 100 kilowatt po at epektibo po ito nitong June 2026 na paparating po. So sa tingin niyo po paano nito mahihikayat yung mas maraming negosyo na magparehistro naman po under the Retail Aggregation Program? So ayun nga po, 'di ba, nabanggit ko, yung una, kailangan nila bumuo ng 500 para makaparticipate sa Retail Aggregation Program. So because of this resolution by ERC, ang kailangan nilang pong buuhin is 100. So pwede talaga mas maliliit na mga micro, small, medium enterprises or even the residential consumers natin kapag maggugrupo sila, bubuuhin na lamang nila ay 100 kilowatts. Tapos pwede na po sila makapag-participate sa Retail Aggregation Program at makapamili ng kanilang supplier na gustong mag-supply sa kanila ng kuryente. So, kanina po nabanggit nyo na posible pala na ma-extend yung ganitong benepisyo sa mga residential consumer. Paano yung mekanismo po? Ayun po, kasi sabi din po sa batas, di ba nabanggit ko po yung contiguous area. So sa IPIRA IRR na-identify ang mga subdivisions as one of those considered na contiguous area. So ibig sabihin, tayo kung nakatira tayo sa isang subdivision, mga residential consumers, pwede na po silang mag-reach out sa retail supplier na kanilang gustong mag-supply sa kanila. Tutulungan naman po sila ng retail supplier kasi sa rules po ni ERC, ang retail supplier ay yun din po yung magiging aggregator. So sila po yung maghahanap ng mga pwede mong maging kagrupo tapos para makapag-participate po sa RAP. So ang mekanismo pa nito is magsusulat tayo sa distribution utility kung saan tayo naroroon. So depende po sa location natin. Tapos yung retail supplier who is also acting as a retail aggregator, siya na po yung magpa-facilitate ng mga pag-switch. So, pag nagsulat po tayo ng letter of intent sa distribution utility, si distribution utility naman po, kailangan nila mag-execute ng mga agreements po na katulad ng wheeling service agreement na ito naman po ay yung kasunduan na gagamitin nyo pa rin po yung mga linya at poste ng electric cooperative or distribution utility. Tapos, connection agreement, yun naman po talagang ini-execute yun kasi dapat nakakonekta tayo sa distribution utility po, di ba? Tapos, papalitan yung metro na yung requirement po ng spot market na klase ng metro. So, yun po yung existing metro mo, papalitan po yun para maging compliant sa requirement ng spot market po. Pagdating naman po, Attorney Blanco, ma'am, doon sa implementasyon po ng RAPA, ano po ba yung kailangan, kooperasyon, paano yung kooperasyon ng ERC mula sa distribution utilities at retail electricity suppliers para po mapadali yung registration ng ating mga consumer sa RAP? So very crucial po talaga yung participation ng ating mga distribution utilities and retail suppliers sa programang ito. So yung kooperasyon po na kailangan natin from our distribution utilities is yung i-facilitate kapag nakatanggap sila ng letter of intent nga po na sinasabi natin, na nabanggit natin kanina, from mga consumers na gustong mag-switch. Yun po kasi yung technical term na ginagamit natin, yung gustong lumipat sa programang ito. Gawin po nila agad yung base sa timelines din ng rules na ni ERC, yung pagpalit ng metro. At yun po kasi yung pinaka-importante na step bago makapag-switch ang isang customer or isang grupo na gustong mag-participate sa Retail Aggregation Program. So, yun po, very crucial. Kaya sana ma-comply nila yung timelines na yon. So ano yung mga kailangan nilang gawin? Syempre kailangan nilang mag-forecast, mag-procure ng mga metro na kailangang ikabit. Tapos sa mga retail suppliers naman po natin, sila po kasi talaga yung nasa ground kung sinasabing nagre-reach out sa mga consumers. So sila po yung pwedeng makapag-discuss ng mga benepisyo ng Retail Aggregation Program at yung iba't ibang customer choice programs pa pong available sa kanila.
Attorney Chara, ito po isa rin na sa mga usapin ngayon sa energy, yung energy transition. Sa tingin po ninyo, paano makakatulong ang RAP sa pagpapabilis ng transition natin tungo sa mas malinis at mas sustainable na kuryente? Malaking tulong po yung retail aggregation program para mapabilis yung pag-transition natin sa ganyang klase at malinis na klase ng teknolohiya para sa kuryente. Nakita po natin ito sa ngayon nung nagsimula yung mga switch na tinatawag natin to retail aggregation program. May mga consumers tayo na mas pinipili nila yung RE po. So, yung mga consumers natin, meron na po silang parang kapangyarihan or choice na masabihin nila sa retail supplier nila na gusto po namin na may RE sa mix. So pwede po gawan yun ng paraan na retail supplier nila na magkaroon ng RE po sa kuryenteng ginagamit nila. At marami po sa nakikita nating nagsiswitch ngayon ay pinipili po talaga yung RE. So even yung mga small consumers yung demand po, yung maliliit, yung mababa sa 100 nga po, na pinipili na nila yung RE na technology po. Attorney, napakaganda na mayroon na tayong option, di ba? May pagpipilian na yung ating mga consumer kasi before parang wala masyado parang kung ano lang yung available yun na yun. Pero ngayon po, ang ERC po ba ay mayroong mga initiatives para mas mapalakas pa yung power of choice ng ating mga consumer para sa mas matibay at healthy competition naman po ng ating mga suppliers pagdating sa retail electricity market? Talaga naman pong layunin ng batas ay ibaba sa household levels yung power of choice po. Yung makakapili na tayo ng ating supplier na may competitive price or may magandang mga value-added service na pwedeng ibigay sa atin. So nagsimula po tayo sa retail aggregation program. So it's a stepping stone na yun papunta doon kasi sabi ko nga po sa isang subdivision, residential consumers pwede nang mag-group together. So si ERC naman po, naghahanda tayo para sa pagbaba ng threshold up to the household levels. Gagawa po tayo na tinatawag nating retail market roadmap. So yun po yung magiging signal kung ano yung mga milestones na kailangan mangyari at matupad bago pa po tayo makababa sa household levels talaga. Na hindi na kailangan magbuo ng grupo para lang makapamili. Kundi kaya tayo na mismo kusa na tayo kahit tayo lang mag-isa, makapagpili na tayo ng ating supplier. Yun, isang retail market roadmap. Tapos meron po tayo mga information campaigns. Nag-reach out po tayo sa ating mga consumers at other stakeholders like distribution utilities and electric cooperatives, mga retail suppliers para po mapaigting at mapalawak natin yung awareness na about sa mga iba't ibang customer choice programs po. So banggating ko lang din po yung iba para ipa-plug ko na rin yung ibang customer choice program. So meron tayo yung main, yung retail competition open access so sa 500 kilowatts na binaba na natin sa 100. So effective yun sa June 2026, yun po yung switch date. So yung mga gusto o naglalayon na makaswitch sa araw na yon, kailangan po makapag-send na sila ng letter of intent sa kanilang mga distribution utility on or before January 30, 2026. So meron din po tayo yung Green Energy Option Program. So ito yung programa na nasa medyo mababang threshold, nasa 100 na po siya. Pero ito yung purely RE yung sinusupply. Pati replacement power o kumbaga halimbawa basta kailangan sa lahat ng oras RE po yun, yung sa Green Energy Option Program. Tapos ito si RAP po, yung kailangan i-meet yung 500, eventually the 100 kilowatts. Yun po yung tatlong customer choice programs natin. Naku, Attorney Shara, napakalaking pagkakataon ito para sa mga kababayan natin na makapag-desisyon bago mag 2026, June 2026, na mamili kung ano yung maaring maging alternatibo o yung kung gusto ba nila na clean energy, renewable energy, yung maging option na yun ang dapat na pinopromote din natin sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa lahat ng pagkakataon na ipinagkaloob po ninyo sa amin sa DZRH, lalo na po dito sa ating programang Energy Power with Aboitiz Power, ma'am. Thank you, Attorney. Thank you din po. Thank you po.
Yan, nakasama natin ang Chief Energy Regulation Officer ng Contestable Market Division ng Energy Regulatory Commission, Attorney Shara Angela Blanco. At syempre sa ating pagbabalik, makakasama naman natin ang Vice President for Retail Energy Sales and Solutions ng Advent Energy, si Ms. Gina Camacho David. Ilan po muna mahalagang paalala. Oras natin, 13 minuto makalipas po ang 5 ng hapon. At magbabalik ang Energy Power! Hatid na Amoy Peace Power! Kasama ang Department of Energy. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasan na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? 5:19. Nagbabalik na ang Energy! Power! Hatid na Amoy Peace Power! Kasama ang Department of Energy. At kayo po ay nakatutok pa rin sa ating programang Energy Power. Hatid po yan ng Aboitisa Power. At kanina ni Nung Sherwin nakausap natin si Attorney Shara Angela Blanco ng ERC. At tinalakay nga natin yung tungkol sa pag-transition natin at may option na ang ating mga kababayan. Good news yan. Pagdating ng June 2026, may rami na tayong pagpipilian. Good news yan, sabi ni Teresita Atienza na naka-tune in ngayon sa YouTube. Si Mark Julius Legaspi, magandang hapon si Beth Gray na bumabati sa atin sa ating programa. At sa ilang pang mga naka-tune in, nakatutok ngayon sa YouTube at nakaabang sa ano pa mga pag-uusapan natin ngayong hapon. Dahil ngayon naman, puntahan natin ang Advent Energy dahil kasama natin ang Vice President for Retail Energy Sales and Solutions na si Miss Gina Camacho David upang talakayin ang initiatives ng kumpanya sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga consumer, partikular sa mga negosyante. Magandang hapon po, Ma'am Gina. Hello po, Ma'am Gina. Good afternoon. Live via Zoom ang ating guest ngayong hapon. Ayan. Uy, alam mo si Ma'am Teresita, sabi niya plano din daw nila magpakabit ng solar next year. Ayan. Wow. So malaman natin kay Ma'am Gina ng Advent Energy. Ma'am Gina, magandang hapon po. Nagkakaroon yata tayo ng technical problem. Pero alam mo Ninong Sherwin, alamin natin kay Ma'am Gina kung ano nga ba yung bilang retail electricity supplier arm ng Aboitiz Power, kung paano nila natutulungan ng Advent Energy ang mga negosyo pagdating sa kanilang electricity needs. Alamin natin yan sa kanya maya-maya. Ayan na, nasa linya na natin si Ma'am Gina Camacho David, Vice President for Retail Energy Sales and Solutions ng Advent Energy. Magandang hapon, Ma'am Gina. Magandang hapon, Sherwin, Elaine, at sa lahat ng tagapakinig ng DCRH. Good afternoon po. Ayan, Ma'am Gina, bilang retail electricity supplier arm ng Aboitiz Power, paano po ba natutugunan ng Advent Energy ang mga negosyo pagdating sa kanilang electricity needs? At ano po yung mga kadalasang mga pangangailangan na naa-address ng Advent Energy bilang isa sa mga pinakamalaking RES sa bansa? So bilang isa sa mga licensed ERC retail electricity suppliers, nag-ooperate kami sang-ayon sa rules ng Consumer Choice Programs. So kami ay kumalapit sa mga qualified na end users. Binibigyan namin sila ng option pagdating sa supply at sang-ayon yon sa business goals nila. So kung kailangan nila ng renewable energy supply, isa yun sa mga produktong inaalok namin sa mga end users na ito. But overall, ang pinakamalaking tulong na ibabahagi namin sa mga end user ay ang pagiging competitive. So dahil sa Consumer Choice Program, sila ngayon ay meron ng power to choose. And aside sa supply, tinutulungan din namin sila maging mas efficient sa paggamit ng kuryente. Pwedeng sa pag-manage ng mga equipment, sa pagtingin kung meron bang losses, yung mga processes nila, at sa lahat ng kanilang energy requirements. Naandun si Advent para tugunan yon.
Ma'am Gina, marami na pong natulungan ang Advent Energy mula po sa large enterprise hanggang sa medium enterprises. Ano po yung ino-offer ni Advent Energy at bakit po kaya kayo ang pinipiling pagkatiwalaan ng mga kilalang kumpanya? Thank you, Elaine. Actually, si Advent Energy, simula sa unang pag-implement ng Consumer Choice Program ng 2013, naandyan na si Advent. So, maaari ang isa sa pinakadahilan kung bakit kami pinagkakatiwalaan ay ang expertise. So, sa higit na dekada ng pag-ooperate ni Advent Energy, iba-ibang industriya na rin, iba-ibang consumers na rin ang naging kapartner namin. So, masasabi ko na yung experience namin sa pagtugon ng kanilang requirements, hindi lang sa supply, pati dun sa pagiging efficient ng process nila ay naandoon. So, yon. At ma'am, marami din pong mga medium and small scale enterprises. Ang first time pa lang napapasok sa retail electricity market, paano nyo po sila gagabayan at sinisigurong hindi sila maliligaw o malulugi sa pagpili ng supplier? So, Sherwin, every time na merong bagong consumer choice program, kami sa Advent ay talagang nakikipag-partner sa different industry associations. So, katulong ng gobyerno, kami ay nag-explain sa mga qualified end users, ini-explain namin kung ano yung programa, kung ano yung mga benefits sa pagsali sa programa. At sa moment na sila ay nag-decide na gusto nilang sumama, yung kontrata at ang offer na binibigay ni Advent, we make sure na line by line, yun ay na-discuss ng clear sa mga end users natin. Ma'am, pwede po ba kayong magbigay naman ng mga halimbawa pagdating po sa proof of concept na related po sa tinatawag nating Customer Choice Program, sa katulad po ng Retail Aggregation Program o yun pong RAP? So yung Customer Choice Programs, Elaine, as nasabi ko nga kanina, 2013 pa siya nagsimula. But doon na lang tayo mag-focus sa pinakabago, no, sa Retail Aggregation Program. So to date, si Advent Energy, meron na kaming 13 na retail aggregation groups na about each. So kabilang na dyan ang ilan sa mga schools ng SM Group. Kasama rin dyan ng Dito Telecommunity, so towers, at ang mga locators ng Lima Enerzone. So dahil ito ay meron na rin nakaka-benefit na rin sila sa mas competitive na generation rate simula sila ay naging participants ng RAP. And looking ahead po, ma'am, ano ang long-term vision ng Advent Energy, lalo na't mas dadami pa ang medium size na mga consumer na pwede nang pumasok sa merkado ng retail electricity sa susunod na taon? Ito yung mas maraming interested na may opportunity na may chance na at maging partner ng Advent Energy. So kami, Sherwin, sa Advent Energy, looking forward kami. As mentioned, it's been more than a decade, more than isang dekada na kaming naglilingkod sa mga contestable customers. Ngayon na ibababa yung threshold, mas marami ang nakakasali. So we're really looking forward na mas maraming end users ang maging participant ng ating Consumer Choice Program at maka-enjoy ng benefits at maging mas competitive at overall ang ating economy. At kami sa Advent Energy, kami ay ready na tumugon sa mga pangangailangan ng existing at future na contestable or yung mga qualified end users natin. And ma'am, baka meron kayong website na pwedeng makipag-ugnayan yung ating mga kababayan, lalo na mga interesado na mga medium size na mga consumer na pwedeng pumasok sa retail electricity sa susunod na taon, lalo na with Advent Energy. Yes, Sherwin. So sa lahat po ng mga end users na mas gustong maintindihan yung different consumer choice programs, gustong maka-receive ng offer kung qualified, pwede nyo po kaming makokontak niyo po kami sa different social media pages. Meron po kaming Facebook, meron din kaming Instagram, LinkedIn, so just search Advent Energy, and meron din po kaming website. So just send us a message and sisiguraduhin po namin makaka-respond kami agad sa mga katanungan po.
Naku, maraming salamat Ma'am Gina Camacho David for giving us your Sunday. Alam namin na napaka-importante ng linggo para sa inyo. Ito na lang yung oras na makakasama family niyo yung pamilya. day. Oo. Pero andito kasama pa rin namin kayo, nagsisilbi sa ating mga kababayan. Thank you po. Mabuhay po kayo dyan sa Advent. Thank you, Sophie. Thank you, Elaine. Yan si Ms. Gina Camacho David, ang Vice President for Retail, Energy Sales and Solutions ng Advent Energy. Ayan, si Sir L. Grabe, alam mo, natitril ako na malaman na may mga ganito tayong opportunities, plano sa future. I mean, next year na yan, di ba? Tapos, ang dami na nating choices, so hindi na tayo tali ang kamay. Tama, na isa lang yung maaring maging service provider natin. So may option tayo at mas maganda, may option tayo na makatikim ng renewable energy. Mas mura yun. Naman, di ba? Yes, so, ito na yung pagkakataon nating maraming kababayan na sana po tangkilikin natin yung paggamit ng renewable energy para po masustain at magkaroon ng mas malawak na kaalaman at syempre lesser yung carbon footprint nito sa ating environment. Makakatulong tayo sa kalikasan, makakatulong pa tayo sa paglikha ng mas maraming trabaho at pagkakataon para sa Department of Energy at sa larangan ng enerhiya sa bansa. At abuti na lang, nandyan ang Aboitiz, ang DOE, ang ERC, nagtutulungan para makapag-provide ng mas magandang serbisyo at maabot ng kuryente ang malalayong lugar. And with that, magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Dito pa rin sa Energy Power, hatid ng Aboitiz Power kasama ang Department of Energy. Ako po, inyong nakasama, Sherwin Bata Alfaro. At ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe. God bless. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng 5:30 ng hapon. Sa panahon ng mabilis na pagbabago, ang tunay na lakas ay nasa kaalaman at sa enerhiyang maaasahan. Ngayong Energy Month, sana ay marami kang natutunan sa ating talakayan sa tulong ng Aboitiz Power kasama ang Department of Energy. Kasama nyo ang Aboitiz Power at Department of Energy sa layuning makapaghatid ng maaasahan, abot kaya at matatag na enerhiya na may layuning iangat ang bawat Pilipino. Ito ang Energy Power, hatid ng Aboitiz Power kasama ang Department of Energy.